Para sa isang babaeng 27 taon nang nabubuhay nang hindi pa nararanasang mahalin, ang pag-ibig ay parang multo. Alam mong nariyan lang sa mga kwento, sa mga pelikula, sa ningning ng mata ng ibang tao, pero hindi mo pa kailanman nakikita o nahahawakan. Ganyan si Liza Derrit. Ang pag-ibig para sa kanya ay isang pangarap na matagal na niyang itinigil na pangarapin, isang bisitang hindi na niya inaasahang kakatok pa sa kanyang pinto. Ang gabi ay malalim at ang buhos ng ulan sa yero nilang bubong sa barangay Tinikan ay walang tigil. Isang pamilyar na tunog na dati nagpapatulog sa kanya, ngunit ngayon ay tila sumasabay lang sa ritmikong pagkayod niya sa mga damit na nakababad sa palanggana. Kagagaling lang niya sa halos 10 oras na shift sa call center sa Lipa, kung saan buong gabi niyang tiniis ang mga sigaw at reklamo ng mga dayuhang hindi marunong magpasensya. Pag-uwi, ito ang kanyang pahinga, ang amoy ng sabon, ang lamig ng tubig sa kanyang mga kamay, at ang pagod na unti-unting gumagapang sa kanyang mga buto. Simple lang ang mundo niya. Paulit-ulit. Ligtas. Hanggang sa isang maliit na tunog ang bumasag sa lahat ng iyon. Ping! Umilaw ang kanyang mumurahing cellphone na maingat na nakapatong sa sementadong lababo, malayo sa tilamsik ng tubig. Kinunot niya ang noo. 11:00 na ng gabi. Bukod sa nanay niya na natutulog na sa kwarto at sa best friend niyang si Minda, wala nang ibang inaasahan si Liza na magmimensahe pa. Baka group chat lang ng trabaho na may paalala para bukas. Pinunasan niya ang namumulang kamay sa lailayan ng luma niyang duster at dinampot ang telepono. Hindi ito galing sa group chat. Hindi rin galing kay Minda. Isang pop-up notification na may kasamang profile picture ng isang lalaking nakangiti. Hindi pamilyar. Jonard Villeseren sent you a message. Sino to? Bulong niya sa hangin, ang boses niya ay halos malunod sa patak ng ulan. May kaba siyang naramdaman, isang kaba na hindi niya alam kung dahil sa takot o sa kung anong bagong pakiramdam. Pinindot niya ito at bumukas ang chat window. Jonard Villeseren, hi. Pasensya na sa abala. Napadaan lang sa profile mo. Grabe, parang anghel yung ngiti. Ingat ka palagi. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Anghel. Siya. Ang babaeng ni hindi marunong mag-ayos ng sarili at laging mukhang pagod. Agad pumasok sa isip niya ang mga babala na naririnig sa balita. Scammer. Modus. Catfish. Nag-type ang mga daliri niya bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Liza Derrit, sino po sila? Halos isang segundo lang ang lumipas, may lumabas na 3 tuldok. Jonard is typing. Parang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liza. Pati ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila humina, napalitan ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Isang estranghero, isang mensahe, at bigla, ang pagod na gabi ay nagkaroon ng ibang kulay. Jonard Villeseren, pasensya na ulit. Jonard pangalan ko. Tagali pa lang. Nakita ko lang sa people you may know yung profile mo. Hindi ko napigilan mag-message. Bihira na lang kasi makakita ng ngiting ganyan kasimple pero ang lakas ng dating. Bolero. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Liza. Pero kasabay noon, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan, isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman o baka nga hindi pa niya nararanasan kailanman. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Mabuti na lang at madilim sa may batalan at walang ibang nakakakita sa kanya. Bago mag-reply, dinala siya ng kuryosidad sa profile page ni Jonard. Public ang karamihan sa mga litrato. May isang kuha kung saan kasama niya ang isang matandang babae, marahil ay nanay niya, na masayang kumakain sa isang restoran. May litrato siyang nakasakay sa motor, mayroon ding kuha kasama ang mga kaibigan na mukhang nag-iinuman. Mukha siyang normal. Decente. Hindi mukhang masamang tao. At higit sa lahat, gwapo siya sa paraang simple lang, malinis tingnan, may maamong mga mata, at ang ngiti sa profile picture niya ay totoo, hindi pilit. Sino tong Jonard na to? Tanong niya sa sarili. Ang galing mangligaw pero bakit parang kilig ako? Bumalik siya sa chat window, hindi alam kung anong sasabihin. Liza Derrit, okay. Salamat. Iyon lang ang naisip niyang isagot. Ligtas. Walang ibinibigay. Jonard Villeseren, salamat? Para saan? Sa pagsabi ng totoo. Ginagawa mo,
Mukhang gabi ka na ah. Napangiti si Liza ng bahagya. Ang galing niyang magpatuloy ng usapan. Liza Derrit, naglalaba. Dami kasing labahin galing trabaho. Jonard Villeceran, wow. Ang sipag mo naman. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganyang babae. Dapat ang mga katulad mo, pinapahinga. Hindi pinaglalaba sa gitna ng malakas na ulan. At doon, tuluyan nang bumigay ang pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya noon. Para sa lahat, si Liza ay masipag, maaasahan, praktikal. Pero walang nagsabi sa kanya na dapat siyang ipinapahinga. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumago sa lahat ng pagod na naipon niya, hindi lang ngayong gabi, kundi sa loob ng maraming taon. Hindi niya namalayan, nakangiti na pala siyang mag-isa sa harap ng kumikinang na screen, habang ang mga damit sa palanggana ay pansamantala niyang nakalimutan. Ang pagod niya ay napalitan ng isang kakaibang sigla. Ang ulan sa labas ay tila naging musika. Kinabukasan, ang unang bumati sa kanya ay hindi ang sikat ng araw, kundi isang mensahe mula kay Jonard. Jonard Villeceran, good morning, sa pinakamasipag na dalaga ng tinikan. Kumain ka na ng almusal. Huwag papalipas ha. Ang buong araw ni Liza sa opisina ay lumipas na parang panaginip. Kahit may sumisigaw na customer sa kabilang linya, hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Bawat sipingki ng kanyang telepono ay nagpapatibok ng kanyang puso. Pagdating ng tanghalian, hindi na niya natiis. Kailangan niyang ibahagi ito sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya. Kinuha niya ang cellphone, nag-screenshot ng ilang bahagi ng usapan nila ni Jonard, at sinend ito kay Minda. Ilang minuto lang, tumawag ang kaibigan niya. Bes, sino to? Saan mo to napulot? Bungad ni Minda, halatang gulat na gulat. Nag-message lang bigla kagabi, sagot ni Liza, ang boses ay maihalong hiya at tuwa. Ang bait niya, Bes. Ang sweet. Narinig ni Liza ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Liza, seryosong sabi ni Minda. Mag-ingat ka. Alam mo namang maraming manloloko sa internet. Bes, wag masyadong palusong. Di lahat ng online sweet ay totoo. Grabe ka naman, Bes. Hindi naman siguro. Tagali pa lang daw siya. Tiningnan ko iyong profile, mukha namang matinong tao. Sinubukan ni Liza na kumbinsihin hindi lang ang kaibigan niya, kundi pati na rin ang sarili niya. Basta, dahan-dahan lang. Huwag kang bibigay agad. Huwag kang magpapaniwala sa mga matatamis na salita. Observe ka muna. Kilalanin mo ng mabuti, bilin ni Minda. May pag-aalala sa boses nito na ramdam ni Liza. Naman, Bes. Alam ko naman yun, pagsisinungaling niya. Dahil ang totoo, sa bawat mensahe ni Jonard, unti-unti nang nalulusaw ang lahat ng pag-iingat at pagdududa sa puso niya. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang simpleng chat ay naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Liza. Mula sa good morning key hanggang sa good night, mula sa tanong na kumain ka na ba, hanggang sa kamusta araw mo, si Jonard ay laging nariyan. Nalaman ni Liza na nag-iisang anak lang din daw ito, na ang tatay niya ay matagal nang pumanaw, at siya na lang ang nag-aalaga sa kanyang ina. Pareho sila ng kapalaran. Tila sila ay dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa pamamagitan ng teknolohiya. Nagsimula siyang magpaganda. Nagsusuklay na siya ng maayos bago pumasok, minsan ay naglalagay ng kaunting pulbos at lip tint, mga bagay na hindi niya ginagawa dati. Naging mas magaan ang kanyang mga araw. Kahit gaano kapagod sa trabaho, isang chat lang mula kay Jonard, at nawawala lahat. Ang dating mundong paulit-ulit ay nagkaroon ng bagong sentro, at ang sentrong iyon ay ang maliit na screen ng kanyang cellphone. Isang hapon, habang sabay silang nagmemeryenda ni Minda ng turon sa labas ng kanilang opisina, hindi na naman maiwasan ni Liza na mapangiti habang nagbabasa ng mensahe sa kanyang cellphone. Ayan ka na naman, puna ni Minda, sabay subo sa kanyang turon. Parang wala nang ibang mundo kundi ang cellphone mo at yang si sweet talker mo. Tumingin si Liza sa kaibigan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paraang hindi pa kailanman nakita ni Minda. May saya doon, may pag-asa, pero mayroon ding isang emosyon na bago at nakakatakot. Hinawakan niya ang braso ni Minda.
Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong, na para bang sinasabi niya ang isang sikretong kahit siya ay takot na aminin. Bes, ano ba to? Huminto siya saglit, lumunok, at tumingin ng diretso sa mga mata ng kaibigan. Parang napapamahal na ko sa kanya. Natigilan si Minda. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Ibinaling niya ang tingin sa screen ang telepono ni Liza, na para bang doon niya makikita ang kasagutan. Sa mukha niya, hindi tuwa ang nakarehistro, kundi isang malalim na pag-aalala, isang kutob na tila may masamang paparating. Ang pag-aming iyon kay Minda ay parang pagbukas ng isang gripo na hindi na kayang isara ni Liza. Matapos niyang sabihin ang mga salitang, parang napapamahal na ko sa kanya, tila binigyan niya ng permiso ang kanyang sarili na tuluyang lumusong sa agos ng nararamdaman. Ang pag-iingat na ipinayo ng kaibigan ay naging isang malayong ugong na lang, tinabunan ng mas matamis at mas malakas na musika ng pag-ibig na umuusbong sa kanyang dibdib. Ang pagdududa ay naging isang maliit na batong unti-unting lumulubog sa ilalim ng dagat ng kilig at pagtitiwala. Ang relasyon nila ni Jonard ay mabilis na lumalim. Mula sa simpleng chat, umangat ito sa sunod-sunod na voice messages. Ang unang beses na ipinadala ni Jonard ang kanyang boses, halos ihagis ni Liza ang kanyang cellphone sa tuwa. Naglalakad siya pa uwi mula sa sakayan ng jeep nang biglang mag-vibrate ang telepono niya. Isang audio file. Nagtago siya sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng daan at isinaksak ang earphones na para bang isang sagradong ritual. Nang pinindot niya ang play, isang malalim ngunit malambing na boses ang bumalot sa kanyang pandinig, mas malinaw at mas personal kaysa sa kahit anong nabasa niyang mensahe. Hi, Liza ko. Papauwi ka na ba? Huwag kang masyadong magpagabi, delikado. Kung pwede lang kitang sunduin, ginawa ko na. Mag-ingat ka palagi, ha? Miss na kita agad. Ang simpleng di Liza ko ay parang bombang sumabog sa loob ng kanyang dibdib na nag-iwan ng milyon-milyong piraso ng kilig. Napakagatlabi siya upang pigilan ang ngiting gustong-gusto ng pumunit sa kanyang mukha. Boses pa lang, parang hinahaplos na ang kanyang puso. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang voice message hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang voice message hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay, at kahit habang naghahapunan, pasikreto niya itong pinapatugtog sa ilalim ng mesa na para bang isang kantang hindi niya pagsasawaan. Ang mga voice message ay nasundan ng mga regalo. Isang hapon, habang nagwawali si Liza sa kanilang bakuran, isang delivery rider ang huminto sa kanilang tapat. Para po kay Ma'am Liza Derrit. Naguguluhang lumapit si Liza. Wala naman siyang in-order online. Nang iabot sa kanya ang isang malaking plastic bag, naamoy niya agad ang pamilyar na anghang ng sabaw at bango ng bawang. Lomi. Ang paborito niyang lomi mula sa pinakasikat na lomihan sa Lipa. Kanino po galing? Tanong niya sa rider. Wala pong pangalan, ma'am. Bayad na po yan. Pinapadeliver lang ni sir, sagot ng rider bago muling umalis. Dala-dala ang pagkain, pumasok si Liza sa bahay na lutang ang isip. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. May mensahe mula kay Jonard. Jonard Villaseran, sana nagustuhan mo. Sabi mo paborito mo yan. Kain ka ng marami para hindi ka magkasakit. Halos maiyak si Liza sa tuwa. Isang maliit na detalye mula sa isa sa kanilang mga usapan, hindi nito nakalimutan. Lumabas ang kanyang ina, si Aling Nena, mula sa kusina na naengganyo ng amoy. Aba, anak, ang bango niyan. Saan galing yan? Ngumiti si Liza, isang ngiti ngayon lang nakita ng kanyang ina, isang ngiti na abot hanggang sa mga mata, puno ng saya at pag-asa. Nay, galing po kay Jonard. Ipinakita niya sa ina ang mga regalong nauna pa roon, isang maliit na unan na may nakasulat na ingat ka palagi, at isang personalized na mug na may mukha niya. Jonard, kunot noong tanong ni Aling Nena. Sino iyon? Manliligaw mo? Doon, ikinuwento ni Liza ang lahat. Ipinakita niya ang litrato ni Jonard, ang kanilang mga pag-uusap. Si Aling Nena, na matagal nang nangangarap na magkaroon ng kasintahan ang kanyang unika hija, ay natuwa ngunit maihalong pag-iingat. Mabait naman ba yan, anak? Mahirap na sa panahon ngayon. Pero mukha namang disenteng bata. Ang pinakamalaking pagbabago ay dumating isang linggo pagkatapos. Jonard Villaseran, pwede ba kitang tawagan? Video call.
Gusto na kitang makita ng Lev, hindi lang sa picture. Nagpanik si Liza. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto, hinarap ang salamin at sinuklay ang kanyang buhok. Nagpalit siya ng damit, pinili ang pinakamaganda niyang blusa. Huminga siya ng malalim bago nag-type ng sagot. Liza Derrit, sige. Ilang segundo lang, lumitaw ang pangalan ni Jonard sa screen. Incoming video call. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang answer button. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya si Jonard na gumagalaw, tumatawa, nagsasalita. Mas gwapo ito sa mga litrato. Nakaupo ito sa isang simpleng sala, kumakain ng kanin at ulam. Hala, sorry, kumakain ako, sabi nito na tila nahihiya. Hindi na ako makapaghintay na tawagan ka, eh. Tumawa si Jonard, isang tawang umalinggaw-ngao sa maliit na speaker ng telepono at dumiretso sa puso ni Liza. Halos isang oras silang nag-usap. Sa kalagitnaan ng tawag, may biglang sumilip sa likod ni Jonard, isang matandang babae na may mabait na mukha. Ang babae sa litrato. Ma, tawag ni Jonard, halika dito. Ito si Liza. Iginya ni Jonard ang kamera sa kanyang ina. Kumaway ito. Nako, Ija, ikaw pala yun. Ang ganda-ganda mo naman. Laging bukang bibig ng anak ko. Alagaan mo yang si Jonard, ha? Medyo pasaway yan. Hello po, tita. Kayo po ang mag-ingat palagi, halos pautal na sabi ni Liza, pulang-pula ang mukha. Matapos ang tawag, pakiramdam ni Liza ay lumulutang siya sa ulap. Nakilala na niya ang ina nito. Seryoso talaga si Jonard sa kanya. Lahat ng pagdududa ni Minda ay binura ng isang video call. Sa isa sa mga sumunod nilang pag-uusap sa video, habang masayang ipinapakita ni Jonard ang isang aso na bagong gising, biglang tumalon ang tuta at sinubukang kagatin ang kanyang kamay. Aray! Ang likot, natatawang sabi ni Jonard. Ngunit sa isang iglap, sa pag-iwas niya sa aso, bahagyang dumulas ang kanyang kamay sa mesa. May kuminang. Isang mabilis, halos hindi mapansing kislap ng metal sa kanyang palasingsingan. Agad niyang ibinaba ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, na para bang may itinatago. Ang kanyang ngiti ay tila biglang naging pilit. Aano, pasaway talaga tong aso na to. Nakita iyon ni Liza. Isang segundo lang. Ngunit sapat na para magtanim ng isang maliit na butil ng kaba sa kanyang dibdib. Bakit parang may singsing? Pero agad din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Baka naman accessory lang. O baka guni-guni ko lang. Masyado siyang masaya para hayaang sirain ng isang maliit na duda ang lahat. Bumalik sa dati ang sigla ng usapan. At bago matapos ang gabi, binitawan ni Jonard ang mga salitang pinakahihintay ni Liza. Maghanda ka, Liza ko, sabi nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kamera. Sa susunod na linggo, kapag medyo maluwag na sa trabaho, pupunta ako dyan. Gusto na kitang makita ng personal. Gusto na kitang yakapin. Para kay Liza, iyon na ang katuparan ng lahat. Ang lalaki sa likod ng screen ay magiging totoo na. Ang linggong iyon ay lumipas na parang isang magandang panaginip para kay Liza. Bawat araw ay paghahanda. Paulit-ulit niyang nilinis ang buong bahay. Namili siya ng bagong damit sa ukay-ukay sa bayan. Nagpraktis pa siya sa salamin kung paano ngingiti at kung anong sasabihin kapag sa wakas ay nagkita na sila. Ang buong mundo niya ay umikot sa pag-asam sa araw ng Sabado. Biyernes ng gabi, nag-usap pa sila sa chat. Puno ng tawanan at mga pangako. Jonard Villaseran, excited na ako para bukas. Matutulog na ako ng maaga para fresh ako paggising. Baka matunaw ka sa kakatitig ko sa'yo bukas. Liza Derrit, ikaw talaga. Mag-ingat ka sa bahay bukas, ha? Text ka pag paalis ka na. Jonard Villaseran, naman, Liza ko. See you tomorrow. I love you. Iyon ang unang beses na sinabi niya ang mga salitang iyon. At para kay Liza, iyon ang selyo sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Liza Derrit, I love you too. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Kinabukasan, gumising si Liza ng mas maaga kaysa dati. Puno ng enerhiya, nagluto siya ng almusal, naligo at isinuot ang damit na isang linggo niyang pinlano. Umupo siya sa sala, hawak-hawak ang kanyang cellphone, naghihintay. Lumipas ang 8:00. Walang text.
Baka na traffic lang, sabi niya sa sarili. Lumipas ang 9:00. Sinubukan niyang i-chat. Isang check. Hindi pa online. Baka hindi pa gising o nalimutan mag-charge. 10:00. Nagsimula nang kumaba ang dibdib ni Liza. Tinawagan niya ang numero nito. Cannot be reached. Nag-aalala na siya. Baka na aksidente. Baka may nangyaring masama? Sunod-sunod ang pag-chat at pagtawag niya, ngunit wala. Walang sagot. Ang dating puno ng si Pinky at notifications na cellphone niya ay naging isang tahimik na piraso ng salamin. Gabi na nang tuluyan siyang sumuko. Ang pag-asa ay napalitan ng pag-aalala, at ang pag-aalala ay dahan-dahang naging isang malamig na takot. Umiiyak siyang pumasok sa kanyang kwarto. Ang hapunan na inihanda niya para sa kanilang dalawa ay hindi man lang nagalaw. Lumipas ang linggo. Ganoon pa rin. Walang Jonard na nagparamdam. Pagsapit ng Lunes, may isang maliit na pagbabago. Ang mga mensahe niya ay may 2 check na. Delivered. Pero walang reply. At pagdating ng hapon, ang pinakamasakit sa lahat, seen. Nakita niya ang mga mensahe niya. Ang mga tanong kung okay lang ba siya, ang mga pakiusap na mag-reply naman siya, ang mga pag-aalala. Nakita niya ang lahat, pero pinili niyang huwag sumagot. Gumuho ang mundo ni Liza. Ang kaba ay naging gulo. Ang gulo ay naging purong sakit. Gabi-gabi, yakap niya ang una na regalo nito habang tahimik na umiiyak. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Sa trabaho, tulala siya. Ilang beses siyang napagalitan ng kanyang supervisor dahil hindi siya makapag-focus. Sa sobrang desperasyon, tinawagan niya si Minda, ang boses ay basag at nanginginig. Bes na wala siya, sabi ni Liza sa pagitan ng mga hikbi. Hindi na siya nagpaparamdam. Pero sinin niya yung mga chat ko. Hindi ko maintindihan. Narinig ni Liza ang buntong hininga ng kaibigan sa kabilang linya. Walang panunumbat. Tanging awa at pag-aalala. Bes, sinabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka di. Alam ko, Bes. Pero nagtiwala ako, sigaw ni Liza, ang sama ng loob ay bumuhos na parang agos ng baha. Pinakilala niya ako sa nanay niya. Nangako siya. Bakit? Anong ginawa kong mali? Walang maisagot si Minda. Paano mo nga naman ipapaliwanag ang isang bagay na walang paliwanag? Ang mga sumunod na araw ay isang montage ng kalungkutan. Mga gabing walang tulog, mga unang nabasa sa luha, isang cellphone na paulit-ulit niyang tinitingnan, umaasa sa isang si Pinky na hindi na kailanman dumating. Sinubukan niyang tawagan lahat ng numero na nakakonekta kay Jonard, pati na ang landline na minsan nitong ibinigay. Lahat ay hindi na makontak. Para siyang isang multo na bigla na lang naglaho, walang paalam, walang bakas, tanging sakit lang ang iniwan. Si Liza, ang babaeng minsan nang nangangarap, ay naiwang mag-isa sa dilim, nakatingin sa blankong screen, habang paulit-ulit na tinatanong ang sarili, nasaan ka na, Jonard? Anong nangyari? 2 linggo. 14 na araw. 336 na oras. Ganyan katagal nang nakakulong si Liza sa isang mundong walang tunog, walang kulay at walang kasagutan. Ang bawat araw ay isang eksaktong kopya ng nauna. Gigising siya hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa bigat ng sakit sa kanyang dibdib. Tititigan niya ang cellphone, umaasa sa isang himala, ngunit sasalubungin lamang siya ng katahimikan. Papasok siya sa trabaho na parang isang robot, ang boses niya ay walang emosyon, ang mga mata niya ay blanko. Uwi siya, hihiga, at muling tititig sa kisam hanggang sa dalawin ng antok na lasing sa pagod at kalungkutan. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay tahimik lang na nagmamasid. Bawat umaga, naghahanda ito ng paboritong sinangag ni Liza. Bawat gabi, kinukumutan siya nito. Walang tanong. Walang sermon. Tanging mga matang puno ng pag-aalala na unti-unting pinapatay ng bawat araw na nakikita niyang nalalanta ang kanyang unikahihya. Isang gabi, habang nakaupo si Liza sa kanilang sala at walang imik na nanonood ng TV na hindi naman niya talaga pinapanood, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang si Pinky na halos 2 linggo niyang hindi narinig. Para siyang nasunugan na biglang binuhusan ng malamig na tubig.
Nanginginig ang kamay niyang dinampot ang telepono, ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong wala ng bukas. Siya na ba to? Si Jonard. Ngunit hindi. Hindi pamilyar ang pangalan. Mark Villeceran sent you a message. Villeceran. Pareho sila ng apelyido. Ang kaba sa kanyang dibdib ay dumoble, naging isang halimaw na may dalawang ulo, ang isa'y umaasa, ang isa'y natatakot. Kapatid kaya ito ni Jonard? May nangyari ba? Ito na ba ang sagot sa 2 linggo niyang paghihintay? Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang notification. Bumukas ang isang blankong chat window, maliban sa 2 mensahe. Mark Villeceran, hi Eliza. Pasensya na sa biglaang pag-message. Mark Villeceran, ako ang nakatatandang kapatid ni Jonard. May kailangan kang malaman. Para matigil na to at para makapagsimula ka na ulit. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Itigil ang ano? Magsimula saan? May kung anong malamig na gumapang sa kanyang likuran. Nag-type siya ng sagot, halos hindi makita ang keyboard dahil sa panginginig. Liza Dayrit, anong ibig mong sabihin? Nasaan si Jonard? Okay lang ba siya? Ang pag-aalala para dito ay mas malakas pa rin kaysa sa takot para sa sarili. Ganoon siya kahibang. Ganoon siya katanga. Ilang segundo lang, lumabas ang pamilyar na 3 tuldok. Mark is typing. Ngunit bigla itong nawala. At sa isang iglap, isang image file ang lumitaw sa screen. Isang larawan. Huminto ang paghinga ni Liza. Parang huminto rin ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng DC ay nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas at mabilis na dagundong ng sarili niyang puso. Para siyang nakatayo sa bingit ng isang napakataas na bangin, at ang larawang iyon ang nag-iisang tulay na kailangan niyang tawirin para malaman kung ano ang nasa kabila. Pinindot niya ito. Ang larawan ay isang screenshot mula sa Facebook. Isang family picture. Nasa gitna si Jonard, nakangiti. Ang parehong ngiti na nagpatunaw sa puso niya sa kanilang mga video call. Ang parehong ngiti na pinanghawakan niya sa loob ng 2 linggo. Ngunit sa tabi niya, may isang babaeng nakasandal sa kanyang balikat, nakangiti rin ng pagkatamis-tamis. At sa kandungan ni Jonard, nakaupo ang isang munting batang babae, marahil ay nasa 3 o 4 na taong gulang, na maihawak na laruan. Isang masayang pamilya. Gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Liza. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang isip niya ay nagsimulang maghanap ng dahilan ng kahit anong lohikal na paliwanag para kontrahin ang nakikita ng kanyang mga mata. Hindi. Baka kamag-anak lang niya. Baka pamangkin niya yung bata. Baka kapatid niya yung babae. Baka paninira lang to. Nag-zoom in siya sa litrato. Ang paraan ng pagkakaakbay ni Jonard sa babae ay hindi pang magkapatid. Ang paraan ng pagngiti ng babae ay puno ng pagmamahal na para lamang sa isang asawa. At sa ilalim ng litrato may caption. Isang caption na siyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Happy 3th anniversary, mahal ko. Thank you for everything. I love you both so much. With Rina Villeceran. Kasabay ng pagbasa niya sa mga salitang iyon, isang panibagong mensahe ang pumasok mula kay Mark. Mark Villeceran, kasal na siya, Liza. 3 taon na. Yan ang asawa niya, si Rina, at yan ang anak nila. Pasensya na. Ngayon ko lang nalaman ang ginagawa niyang kalokohan. Kailangan mo nang malaman ang totoo para makalaya ka na. Binitiwan ni Liza ang cellphone. Hindi ito bumagsak ng malakas. Dahan-dahan lang itong dumulas mula sa kanyang mga daliring manhid na at lumagapak sa sahig ng may mahinang tunog. Ngunit para kay Liza, ang tunog na iyon ay kasinlakas ng isang pagsabog na yumanig sa buong pagkatao niya. Ang kasunod na nangyari ay hindi niya nakontrolado. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, hindi isang iyak, hindi isang hikbi, kundi isang sigaw. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataka, lahat ng pagmamahal na naging lason, lahat ng pag-asang naging abo. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi sa pinakailaliman ng kanyang kaluluwang dinurog. Anak! Anong nangyayari? Narinig niya ang boses ng kanyang ina, ngunit parang galing ito sa napakalayong lugar. Nakita niya si Aling Nena na tumatakbo palapit sa kanya,
ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi siya makasagot. Wala siyang salita. Ang kaya lang niyang gawin ay ituro ang cellphone na nasa sahig. Nanginginig na dinampot ni Aling Nena ang telepono. Nakita niya ang litrato. Nakita niya ang mensahe. Sa isang iglap, ang pagtataka sa mukha ng matanda ay napalitan ng pagkaunawa, at pagkatapos ay ng matinding awa at galit. Walang hiyang lalaki, Tody. Pero hindi na iyon naririnig ni Liza. Nagdidilim ang kanyang paningin. Ang mga matatamis na salita ni Jonard ay nagsimulang umalinggaw sa kanyang isipan, ngunit ngayon, ang mga ito'y parang mga demonyong tumatawa sa kanya. Liza ko, nakita niya ang ngiti ng asawa nito. Gusto na kitang yakapin, nakita niya ang yakap nito sa kanyang pamilya. I love you, nakita niya ang caption, Happy Anniversary, mahal ko. Sinungaling. Isang napakalaking kasinungalingan. Ang lahat ng iyon, ang mga regalo, ang mga video call, ang pagpapakilala sa iinat niya na marahil ay kasabwat din sa panloloko, lahat ay isang malaking dula. At siya ang tangang bida na walang kamalay-malay. Tinulak niya ng bahagya ang kanyang ina at tuliro siyang tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at nilock ito, kasabay ng malalakas na katok at pagtawag ni Aling Nena mula sa labas. Anak! Buksan mo to. Mag-usap tayo, Liza. Huwag mong sarilinin yan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpagulong-gulong siya sa sahig, hinahampas ang kanyang dibdib, na para bang sa paraang iyon ay maaari niyang alisin ang sakit na parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Ang iyak niya ay naging isang mahinang ungol. Bakit sa akin anong ginawa ko di? Ang mundo niya ay naging isang madilim at umiikot na bangungot. Kailangan niyang tumakas. Kailangan niyang itigil ang sakit. Dinala siya ng kanyang mga paang nanginginig papunta sa isang maliit na kabinet sa sulok ng kanyang kwarto. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang damit, nakatago ang isang bote ng pamatay peste para sa mga halaman ng kanyang ina. Lason. Gusto ko lang matapos. Ayoko na. Pakiusap, itigil niya na to. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang bote. Ang amoy ng kemikal ay tumago sa takip, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghahanap ng katahimikan, ng pagtakas mula sa emperador ng katotohanang walang awang humatol sa kanya. Dahan-dahan niyang pinihit ang takip. Ang bawat ikot ay parang isang mabagal na pagbilang patungo sa katapusan. Inilapit niya ito sa kanyang bibig, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang akma na niyang itataob ang bote. Blag! Isang malakas na kalabog ang sumira sa pinto. Bumukas ito ng biglaan. Si Aling Nena, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay nagtagumpay na sirain ang lock. Huwag, anak! Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Aling Nena ang bote mula sa kamay ni Liza. Tumapon ang laman nito sa sahig, at ang masangsang na amoy ay kumalat sa buong silid. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na ngayon ay parang isang basahan na walang lakas. Huwag, pakiusap, Liza, nandito lang si nanay. Humahagulgol na sabi ni Aling Nena, habang dinuduyan-duyan ang kanyang anak na parang isang pasli. Huwag mong gawin to sa sarili mo sa akin, huwag. Niyakap ni Liza pabalik ang kanyang ina, ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa balikat nito. At doon, sa gitna ng gulo, ng basag na pinto, at ng amoy ng lason, ibinuhos niya ang lahat ng natitirang sakit at pighati. Ang kanyang mga iyak ay nagiging mga salitang basag at walang kabuluhan. Ang emperador ng katotohanan ay dumating, at sa kanyang pagdating, iniwan nitong wasak at naghihingalo ang kaharian ni Liza Derrick. Ang sirang pinto ng kwarto ni Liza ay nanatiling sira sa loob ng isang linggo. Hindi ito ipinagawa ni Aling Nena. Ito ay isang paalala, isang tahimik na bantayog ng gabing iyon kung kailan ang kanyang anak ay halos makuha ng dilim. Para kay Liza, ang bawat pagdaan niya roon ay isang pagbabalik-tanaw sa kahihiyan at sakit. Ang pinto ay siya, at siya ang pinto, wasak, puwersahang binuksan, at hindi na kailanman maibabalik sa dati. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay isang mahabang, blangkong panaginip. Si Liza ay naging isang anino sa sarili niyang bahay. Gumigising siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kumakain siya, ngunit hindi niya nalalasahan ang pagkain na buong pagmamahal na inihanda ng kanyang ina. Nagsasalita siya, ngunit ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na walang emosyon.
Sinubukan niyang bumalik sa trabaho. Isang araw lang. Isang araw lang ang kinaya niya. Habang nakaupo sa kanyang cubicle at suot ang headset, ang bawat tunog ay naging isang anyo ng pagpapahirap. Ang isipingi ng system notification ay nagpapaalala sa kanya ng tunog ng chat. Ang boses ng customer sa kabilang linya ay nagiging boses ni Jonard. Ang pagkislap ng monitor ay nagiging pagkislap ng singsing sa daliri nito. Sa kalagitnaan ng isang tawag, bigla na lang siyang natulala. "Ma'am, are you still there?" "Hello," tanong ng boses sa kabilang linya. Hindi siya makasagot. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Binitiwan niya ang headset, tumayo, at walang paalam na lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa pinakamalapit na internet cafe, hindi para mag-Facebook, kundi para mag-type ng isang maikling email. Subject, Resignation, Liza Derrit. Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Ang bawat letra ay isang hakbang palayo sa mundong nagbigay sa kanya ng panandali ang langit at walang hanggang impyerno. Pagkatapos isend, pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib, kahit isang katiting lang. Iyon ang unang desisyon na ginawa niya para sa kanyang sarili mula nang gumuho ang kanyang mundo. Ang kasunod na hakbang ay mas mahirap. Ang kanyang cellphone, na dati extension ng kanyang kamay, ay naging isang bagay na kasuklam-suklam. In-off niya ito, inilagay sa pinakailalim ng kanyang aparador, sa ilalim ng mga lumang damit na hindi na niya kailanman isusuot. Itinago niya ito na parang isang ebidensya sa isang krimen kung saan siya ang biktima, ang salarin at ang nag-iisang saksi. Tumigil siya sa paggamit ng social media. Ang mundo ng online, na dati kanyang kanlungan, ay naging isang kulungan na puno ng mga multo. Ang mga araw niya ay naging isang walang katapusang canvas ng kulay abo. Umupo. Tumingin sa bintana. Matulog. Ulitin. Si Aling Nena, sa kanyang tahimik na karunungan, ay hindi siya pinilit. Hinayaan niya lang ang kanyang anak na maging isang halaman na nalanta, umaasa na sa tamang panahon, sa tamang pag-aalaga, ay muli itong sisibol. Nagluluto siya, naglilinis, at paminsan-minsan, kapag akala niyang tulog na si Liza, pumapasok siya sa kwarto nito at tahimik na hahaplusin ang buhok ng kanyang anak, ang mga luhay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang hapon, habang si Aling Nena ay nasa palengke, hindi na natiis ni Liza ang 4 na sulok ng kanilang bahay. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa katahimikan. Walang plano, isinuot niya ang kanyang sinelas at lumabas ng bahay. Naglakad siya ng walang direksyon, ang kanyang mga paa ang siyang nagdadala sa kanya. At dinala siya ng mga ito sa lugar kung saan siya laging dinadala ng kanyang lola noong bata pa siya, kapag malungkot siya, sa lumang simbahan ng kanilang bayan. Walang tao. Ang tanging naroon ay ang amoy ng mga lumang kahoy, ng natuyong kandila at ng kapayapaan. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga may kulay na salamin ng bintana, lumilikha ng mga bahaghari sa sahig na semento. Umupo siya sa isa sa mga pinakalikod na upuan, sa sulok kung saan walang makakakita sa kanya. Hindi siya nagdasal. Hindi niya alam kung ano ang idarasal. Nakaupo lang siya, hinahayaan ang sagradong katahimikan na balutin ang kanyang kaluluwang pagod na pagod na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga siya ng maluwag. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit tila ito ay bahagyang gumaan, na para bang may isang hindi nakikitang kamay na tumulong sa kanyang buhatin ito. Naging ritual niya iyon. Araw-araw, kapag hapon, pupunta siya sa simbahan at upo sa parehong upuan. Minsan, may dala siyang rosaryo, ngunit hinahawakan niya lang ito, hindi ginagalaw ang mga butil. Doon, sa bahay ng Diyos, nahanap niya ang isang santuwaryo na walang paghusga. Isang Sabado, nakita niya ang isang anunsyo na nakapaskil sa bulletin board ng simbahan, isang donation drive para sa mga nasalanta ng bagyo sa kabilang probinsya. Kinabukasan, sa halip na umupo lang sa kanyang paboritong sulok, pumunta siya sa parish hall kung saan nag-aayos ng mga donasyon ang ilang miyembro ng simbahan. "Pwede po bang tumulong?" mahinang tanong niya sa isang matandang babae. Ninisyan siya nito. "Naman, Ija. Halika. Kailangan naming ayusin itong mga damit." At iyon ang ginawa niya. Sa loob ng ilang oras, ang tanging inisip niya ay ang paghihiwalay ng mga damit ng pambata, panlalaki at pambabae. Ang kanyang mga kamay, na dati nanginginig sa tuwing hahawak ng cellphone, ay naging abala sa pagtupi at pag-aayos.
May isang kakaibang ginhawa sa pagtulong sa iba, sa pag-iisip na may mga taong mas malaki ang problema kaysa sa kanya. Nang paalis na siya, napansin niya ang isang malaking kahon ng dilata na nakaharang sa daanan. Sinubukan niya itong buhatin, ngunit napakabigat nito. Hirap na hirap siyang itulak ito nang biglang may isang anino ang tumakip sa kanya. "Tulungan na kita, ate." Isang boses na mahinahon at walang anumang yabang. Tumingala si Liza at nakita ang isang lalaking matangkad, payat at may suot na salamin. Nakasuot ito ng simpleng puting polo shirt na may nakasulat na Parish Youth Volunteer. Ang kanyang mga mata ay kalmado at ang kanyang ngiti ay maliit lang, ngunit totoo. Walang sinabi si Liza. Tumango lang siya. Magkatulong nilang binuhat ang kahon. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung sino siya o bakit siya naroon. Ramdam ni Liza ang distansya at respeto sa katahimikan nito. Nang mailagay nila ang kahon sa tamang lugar, tumango lang ito sa kanya at sinabing, "Salamat sa tulong, ate. Ingat ka sa pag-uwi." Pagkatapos ay bumalik na ito sa ginagawa nito sa kabilang sulok ng hall. Nalaman niya kalaunan mula sa matandang babae na ang pangalan nito ay Julio. Si Brother Julio. Isang seminarista na nag-aaral para maging pari na nag-volunteer sa parokya tuwing weekend. Isang tahimik na lalaki na tila mas gustong makinig kaysa magsalita. Umuwi si Liza ng gabing iyon na may kakaibang pakiramdam. Ang pagkikita nila ni Julio ay hindi magulo o puno ng kilig. Ito ay simple. Tahimik. Isang simpleng pag-aalok ng tulong, walang kapalit, walang tanong. At sa katahimikan na iyon, naramdaman ni Liza ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-unawa. Tila naintindihan ng lalaking iyon, sa kanyang hindi pagsasalita, ang sakit na dinadala niya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na naghahanda ng hapunan. Ang sirang pinto ay naayos na, pinalitan ng bago. Umupo si Liza sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Sa unang pagkakataon, nilasahan niya ang sinigang na paborito niya. Napansin ito ni Aling Nena. Umupo ito sa tapat niya, ang mga matay maingat na nagmamasid. Tumingin si Liza sa kanyang ina, ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa. "Salamat po, Nae," sabi niya, ang boses ay basag ngunit malinaw. "Salamat po sa lahat. Sa hindi niyo pagsuko sa akin." Umiti si Aling Nena, at sa ngiting iyon, nakita ni Liza ang lahat ng pagmamahal at pag-aalala na itinago nito sa loob ng maraming linggo. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak. "Kahit kailan, hindi ako susuko sa'yo, anak ko." Hindi pa siya magaling. Ang sugat ay malalim pa rin at sariwa. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng bagong ayos na pinto at sa tabi ng kanyang ina, naramdaman ni Liza na siya ay nagsisimula ng bumangon. Dahan-dahan. Peraso-peraso. Ngunit bumabangon. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga sugat ni Liza, bagamat hindi pa tuluyang naghihilom, ay natututo ng magkaroon ng kalyo. Ang sakit ay hindi na isang bukas na sugat na dumudugo sa bawat paggalaw. Ito'y naging isang pilat na kumikirot na lamang kapag malamig ang panahon o kapag may mga alaalang bigla na lang sumasagi sa isipan. Ang dati araw-araw na pagdalaw sa simbahan ay naging isang lingguhang ritual, isang panata hindi na para sa pagtakas, kundi para sa pagpapasalamat. Ang kanyang pagiging abala sa mga gawain sa parokya ay naging kanyang bagong anyo ng pagtatrabaho, isang trabahong hindi nagbibigay ng sahod, ngunit nagpupuno sa mga butas na iniwan ng nakaraan sa kanyang kaluluwa. Ang araw na iyon ay isang masayang linggo ng umaga. Ang hangin ay amoy bulaklak at bagong planstang damit. May binyag sa simbahan, ang bunsong anak ng isa sa mga kapwa niya volunteer. Masayang-masaya si Liza na tumutulong sa pag-aayos. Siya ang naatasang mamahagi ng maliliit na souvenir sa mga bisita, mga puting kandila na may asul na laso at isang maliit na angel na nakadikit dito. Kasama niya ang kanyang ina, si Aling Nena, na ngayon ay isa na ring aktibong miyembro ng kanilang community. "Anak, ngiti ka naman dyan. Ang ganda-ganda mo," biro ni Aling Nena habang inaayos ang buhok ni Liza na tinatangay ng hangin mula sa malaking electric fan. Umiti si Liza, isang totoong ngiti. "Masaya lang po ako, Nay. Masaya para kay Baby Angelo at sa pamilya niya." Ito na ang bagong Liza. Isang babaeng natutong hanapin ang kaligayahan sa kaligayahan ng iba. Isang babaeng ang mundo ay hindi na umiikot sa isang cellphone o sa mga pangako ng isang estranghero.
Nagsimula na ang seremonya. Ang malumanay na boses ng pari ay umalinggaw sa loob ng simbahan, kasabay ng paminsan-minsang pag-iyak ng sanggol. Nakatayo si Liza malapit sa may pintuan, tinitiyak na ang lahat ng dumarating ay nabibigyan ng souvenir. Sa isang sulok ng kanyang mata, nakikita niya si Brother Julio, na tahimik na tumutulong sa mga sakristan. Nagtama ang kanilang mga mata saglit, isang maliit na tango at isang tipid na ngiti lang ang kanilang naging palitan, isang tahimik na pag-unawa na naging pundasyon ng kanilang kakaibang pagkakaibigan. Malapit nang matapos ang seremonya. Ang mga ninong at ninang ay nagsimula ng pumila sa harap para sa pagpirma sa mga dokumento at sa tradisyonal na sabit. Nagsimulang magkagulo ang mga bata, umaasang makakuha ng mga regalong isasaboy. Habang abala si Liza sa pagpapakalma sa ilang makukulit na bata, isang boses ang kanyang narinig mula sa pila ng mga ninong. Isang boses na pamilyar. Isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy tunog ng isang basag na salamin. Isang tawa. Malakas at masaya. Parang huminto ang lahat. Ang ingay ng mga bata, ang kanta ng chore, ang boses ng pari, lahat ay naglaho. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa direksyon ng boses na iyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa kilig, kundi sa isang matinding, nagielong kaba. At doon, nakita niya siya. Si Jonard. Nakatayo siya sa pila, nakasuot ng puting polo na may borda. Mas payat siya kaysa sa huli niyang nakita sa video call. May kaunting guhit na ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang ngiti niya, habang kausap ang isa pang ninong, ay parehong-pareho pa rin. Ang ngiting iyon ang ginamit niyang susi para buksan ang kanyang puso, at siya namang ginamit niyang panaksak para iwanan itong nagdurugo. Nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kandilang hawak niya ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Para siyang isang estatwa, ang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Bumalik ang lahat ng alaala sa isang iglap, ang unang tihay, ang lomi, ang boses sa voice message, ang singsing na kuminang, ang family picture, ang bote ng lason. Isang mabilis na pelikula ng pag-asa at pagkawasak ang umikot sa kanyang isipan. Parang naramdaman ni Jonard na may nakatitig sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay naglakbay sa gitna ng maraming tao, hanggang sa tumama ito sa mga mata ni Liza. Slow-mo. Ang ngiti sa labi ni Jonard ay unti-unting naglaho na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, pagkatapos ay sa pag-aalinlangan, at sa huli, sa isang emosyong hindi mabasa ni Liza, kahihiyan ba o pagsisisi. Ngunit si Liza, hindi niya ibinaba ang kanyang tingin. Tinitigan niya ito pabalik. Sa loob ng ilang segundong iyon, habang sila ay magkatitigan mula sa magkabilang dulo ng simbahan, naramdaman ni Liza ang huling piraso ng kadenang bakal na bumalot sa kanyang puso na biglang naputol at bumagsak. Wala na ang matinding sakit. Wala na ang pagnanais na magtanong ng bakit. Wala na ang pag-asam na sana ay bumalik ito. Ang naroon na lang ay isang malawak, tahimik na kawalan. Ang pagmamahal na dati isang naggangalit na apoy ay naging malamig na abo. Nakita ni Jonard ang pagbabago sa mga mata ni Liza. Marahil ay hinahanap niya ang dati puno ng pagsamba at kilig na titig, ngunit ang nakita niya ay isang kalmadong mukha ng isang estranghero. Nagpaalam siya sa kanyang kausap at nagsimulang maglakad palapit kay Liza. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Liza. Ano nang gagawin niya? Ano nang sasabihin niya? Liza Lee. Bulong ni Aling Nena, na ngayon ay nasa tabi na niya, hinahawakan ang kanyang braso, handang suportahan siya. Huminto si Jonard sa harap niya, isang di pa lang ang layo. Ang amoy ng pabango niya ay pareho pa rin. Liza Lee. Ulit niya, ang boses ay nanginginig. Kamusta ka na? Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan lang siya ni Liza, mula ulo hanggang paa, na parang isang lumang litrato na matagal nang nakatago sa baul. Pasensya na, halos pautal na sabi ni Jonard, hindi makatingin ang diretsyo sa kanyang mga mata. Nagpakumbaba siya. Liza, patawarin mo ako. Alam kong wala akong karapatan pero patawarin mo ako sa lahat. Hinihintay niya ang sigaw. Hinihintay niya ang mga sumbat. Hinihintay niya ang mga luha. Ngunit wala sa mga iyon ang ibinigay ni Liza. Sa halip, isang maliit, pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata, ngunit puno ng dignidad. Isang ngiti na nagsasabing tapos na. Wala ka ng epekto sa akin. Isang ngiti na siyang pinakamatulis na patalim na tumusok sa anumang natitirang pag-asa ni Jonard. Hindi siya nagsalita. Wala siyang kailangang sabihin. Ang katahimikan niya ang pinakamaingay niyang sagot. Dahan-dahan siyang tumalikod. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, at nagsimula silang maglakad palayo, papalabas ng simbahan, papalayo sa multo ng kanyang nakaraan. Hindi siya lumingon. Hindi siya umiyak. Sa paglabas nila sa maliwanag na sikat ng araw, nakahinga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Nilingon niya ang kanyang ina at binigyan ito ng isang tunay na ngiti sa pagkakataong iyon. Mula sa di kalayuan, sa maililim ng isang puno, nakatayo si Brother Julio. Nakita niya ang lahat. Hindi siya lumapit kaagad. Hinintay niyang makahinga si Liza, makabawi ng lakas. Nang makita niyang medyo kalmado na ito, dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tahimik na pag-unawa. Wala siyang sinabi tungkol sa kanyang nakita. Hindi siya nagtanong kung sino ang lalaking iyon. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang simple, ngunit napakalalim na tanong. Okay ka lang? Tumingin si Liza sa kanya, sa lalaking naging tahimik niyang saksi sa kanyang dahan-dahang pagbangon. Umiti siya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti niya ay umabot na sa kanyang mga mata. Isang ngiting pagod, ngunit mapayapa. Sagot niya, ang boses ay mahinahon at buo. Okay na ako. Edit. More effort. Edit. More effort. Sige, narito ang huling kabanata, ang Kabanata 7, na isinulat upang maging isang angkop at makabagbag damdaming pagtatapos sa kwento ni Liza, habang sinusunod ng mahigpit ang lahat ng tagubilin. Kabanata 7, sa dulo, ako pa rin ang pinili ko. Ang pagharap kay Jonard sa simbahan ay naging huling kabanata sa aklat ng kanyang nakaraan. Pagkatapos ng araw na iyon, naramdaman ni Liza na tuluyan na niyang naisara ang aklat, ikinandado ito, at itinapon ang susi sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Hindi na siya ang babaeng naghihintay, nagdurusa, o nagtatanong. Siya na ngayon ang manunulat ng sarili niyang kwento. Makalipas ang isang buwan, nagdesisyon siyang bumalik sa dating kumpanya. Ngunit hindi na siya bumalik sa pagiging call center agent. Sa tulong ng kanyang dating supervisor na nakakita sa kanyang pagbabago at determinasyon, at sa lakas ng loob na nahanap niya sa kanyang sarili, nag-apply siya para sa isang posisyon sa Human Resources Department, partikular sa Employee Wellness and Support. Ang dating biktima ay naging tagapagtaguyod. Ang dating sinaktan ay naging manggagamot. Ang una niyang proyekto, isang maliit, lingguhang seminar para sa mga babaeng empleyado na may pinagdadaanang emosyonal na pagsubok, mula sa heartbreak, stress sa pamilya, hanggang sa mga problemang pinansyal. Tinawag niya itong ipaghilom. Sa unang araw ng seminar, 5 lang ang dumalo. Nakaupo sila sa isang maliit na conference room, ang bawat isa ay may dalang sariling bigat sa kanilang mga balikat. Tumayo si Liza sa harap, hindi bilang isang eksperto, kundi bilang isang kapwa manlalakbay. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi po ako psychologist o guidance counselor. Nandito po ako bilang si Liza. Isang babaeng minsan na ring naligaw, nasaktan at halos sumuko. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Jonard. Tinawag niya lang itong P, ang lalaki sa likod ng screen. Ikinuwento niya ang kilig, ang mga pangarap, ang biglaang paglalaho, at ang masakit na katotohanan. Ikinuwento niya ang gabi ng tangkang pagpapakamatay, ang sirang pinto, ang tahimik na pag-aalaga ng kanyang ina, at ang dahan-dahan niyang pagbangon sa tulong ng pananampalataya at ng komunidad. Habang siya'y nagsasalita, nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng mga babaeng nakikinig sa kanya. May isang umiiyak ng tahimik, pinupunasan ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. May isa namang nakayukom ang mga palad, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na tila nahanap na ang kapareha. Mayroon ding isa na nakatitig lang sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Liza na ang kanyang sakit ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay naging isang tulay para makakonekta sa sakit ng iba, at sa pagbabahagi nito, sama-sama silang nakahanap ng lakas. Ang seminar ay naging isang tagumpay.
Mula sa 5, naging 10 hanggang sa napuno ang conference room. Ang kwento ni Liza ay naging isang mitsa na nagpaalab sa mga kwento ng iba, at sa kanilang munting grupo, natagpuan nila ang isang ligtas na espasyo para maging mahina, para umiyak, at para dahan-dahang maghilom. Isang hapon, pagkatapos ng isang partikular na madamdaming sesyon, nilapitan siya ng isa sa mga pinakabatang miyembro ng grupo. Ate Liza, sabi nito, salamat po. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob na iwan yung boyfriend kong paulit-ulit akong niloloko. Niyakap ni Liza ang dalaga. Salamat din sa'yo sa pagiging matapang. Pagkatapos, may halong pag-aalangan, nagtanong ang dalaga, ate, may tanong po ako. May balak ka pa po bang magmahal ulit? Natigilan si Liza sa tanong. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tanong ay hindi na masakit. Hindi na ito nakakatakot. Lumingon siya pabalik sa dalaga, at isang malawak, payapang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang tawa na puno ng pagtanggap at ng kalayaan. Hindi ko alam, sagot niya ng may ngiti. Sa ngayon, sapat na sa akin na mahalin ang sarili ko. Siguro, yun muna ang pinakamahalagang love story na kailangan kong tapusin. Umuwi si Liza ng gabing iyon na may gaan sa kanyang puso. Ang dating kahungkagan ay napalitan ng isang pakiramdam ng pagiging buo, isang kabuuang hindi nangangailangan ng sinuman para kumumpleto. Pagdating niya sa kanyang mesa sa opisina, may nakita siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang solong puting rosas. Simple. Walang palamuti. Nakalagay sa isang maliit na baso ng tubig. Walang card. Walang note. Kinunot niya ang noo, ngunit kasabay noon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumingon siya sa may pinto ng kanilang opisina. Sa salaming pader, nakita niya ang isang anino na paalis na. Isang pamilyar na anino. Matangkad, payat at may suot na salamin. Si Julio. Hindi niya kailangan ng sulat para malaman kung kanino galing. Ang rosas, katulad ni Julio, ay tahimik, hindi magarbo at hindi humihingi ng atensyon. Ngunit ang mensahe nito ay malinaw. Nandito ako. Nakikita kita. Ipinagdiriwang kita. Dinampot ni Liza ang bulaklak at inamoy ito. Ang bango nito ay amoy pag-asa, amoy bagong simula. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Hindi niya alam kung ang bulaklak na iyon ay simula ng isang bagong kabanata o isang simpleng paalala lang ng isang tapat na pagkakaibigan. Pero sa ngayon, sapat na iyon. Tumingin siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na nagsisimula ng kumislap sa kadiliman. Sa dulo ng lahat ng sakit at luha, sa dulo ng lahat ng pagkakamali at pagbangon, isa lang ang natutunan niya. Sa lahat ng taong maaari niyang piliing mahalin, ang pinakamahalaga ay ang piliin muna ang kanyang sarili. At sa wakas, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza Deirit na siya ay tunay na malaya. At dito nagtatapos ang kwento ng paghilom at muling pagbangon ni Liza Deirit. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa bawat tawa, luha, at pag-asang bumuo sa kwento ni Liza. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Bawat salitang aking isinulat ay may dalang bigat at pag-asa, isang paalala na sa likod ng bawat screen at bawat profile, mayroong totoong pusong maaaring masaktan, magmahal at mangarap. Ito ay isang paalala na tayong lahat, sa isang punto ng ating buhay, ay maaaring maging isang Liza, nagmamahal ng buo, nagtitiwala ng lubos, at nasasaktan ng malalim. Higit sa lahat, ang kwento ni Liza ay isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, kundi ang mas mahirap na pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na umaga. At ang pinakamahalagang pag-ibig na maaari nating matagpuan ay ang pag-ibig na nagsisimula sa ating sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat at mag-ingat kayong palagi.